Sa issue po ng flood control scandals, bilyon-bilyong piso po ang pinag-uusapan natin na maring nakulimbat ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Ang problema lamang kasi, madalas ay mahirap patunayan ang pangungulimbat dahil bihira naman pong nagbibigay ng resibo sa ganyang mga bagay. Pero may ilang mga batas tayo na maaaring gamitin para mabawi ang pera ng bayan. Isang halimbawa po dyan ang RA 1379 o yung Forfeiture of Unlawfully Acquired Property. Pinasa po ito noong 1955. Simple lamang po ang sinasabi ng batas. Kung ang kayamanan ng isang opisyal ay hindi po tumutugma sa kanyang sweldo at hindi niya mapaliwanag kung saan galing ang pera, maaari po itong kumpiskahin ng Estado or civil forfeiture. Ang burden of proof nasa akusado, wala po sa Estado. Ito rin po ang batas na ginamit para makuha ang $680 million na bank accounts na tinago ni Ferdinand at Imelda Marcos sa Switzerland. Sa aming panayam kay Bongbong Marcos noong 2016, kinumpirma naman niya na nabawi na ng gobyerno ang perang yan. Yun lang, maraming mga supporter niya medyo fact-resistant. Paano nagamit ang batas na ito para ma-recover ang Swiss bank accounts sa mga Marcos? Noong una, $300 million po yan pero lumobo dahil sa interest. Ngayon, ayon kasi sa pamilya Marcos, lawfully acquired naman ang malaking perang ito sa Switzerland. Katunayan, dagdag pa ni Imelda, 90% daw niyan ay sa kanya, 10% lamang ang sa kanya mga anak. Tandaan po mga numero, $300 million na lumobo sa $680 million. Pero ito po ang problema. Base sa mga official government records, ang dineklarang assets ng mag-asawang Marcos nung maging Pangulo si Ferdinand noong 1965, nasa 120,000 pesos lamang. At kung i-compute mo ang kanilang legal na sweldo bilang Pangulo at Minister of Human Settlements, hindi po ito lalagpas ng 16.4 million pesos mula 1965 hanggang 1984. Kung gayon, saan nanggaling ang $300 million na kalunay naging 600 million? Kaya taong 2003, dineklara ng Korte Suprema na ill-gotten ang perang ito at kinumpiska ang buong pera para sa gobyerno. Yun lang, tumagal ng 16 na taon bago po matapos ang kasong ito. Meron pang ilang mga batas na ganyan din po ang laman, gaya po ng Anti-Money Laundering Law, kung saan pwedeng kumpiskehin ang pera kung galing ito sa bawal na aktibidad. At ang Anti-Graft Law, kung saan pwedeng kumpiskehin ng mga unlawfully acquired properties ng mga opisyal. Ngayon po, may ilan na ring opisyal na pinagamitan ng civil forfeiture laws ng ating bansa. Si dating AFP Chief Lisandro Abadia, nakitaan po ng 11.2 million pesos na unexplained wealth. Taong 2013, kinatigan ng Korte Suprema ang findings ng Sandigan Bayan na kailangan itong ibalik ni Abadia sa kaban ng bayan. Taong 2019 naman, inutos ng Sandigan Bayan ang pagkumpiska sa halos 16 million pesos na ari-arian ng dating hepe ng PNP Traffic Management Group, si General Danilo Mangila. Ayon po sa korte, hindi kasi tumutugma ang sweldo ni Mangila sa kanyang mga ari-arian. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.